Naniniwala ka also that kapag may dinedirect kang isang baguhan, pressure on your side yun, di ba? Yes, medyo may inis, medyo may irita. Hindi medyo, may malaking inis tsaka may malaking irita. Never naman akong gumawa ng mga pelikula no na nagsimula sa akin. Lagi silang may kwento. Talagang, ayan ang gusto mo, direct. Okay. Ang mga pelikula ko, laging kumakampi sa babae. Feminist. Oo, dahil lumaki ko sa isang pamilyang strong ang women. Siguro dahil sa mga pinagdaanan ko nung bata ako, sasabihin ni Ricky, ang ganda. Ba't ka nagko-control? Kaninong direktor ka hindi nabibilib o nagagalingan? Minsan! Maraming beses! Sinagot niya! Sino sa tatlo ang malabo ng magkatuluyan? Kat Den, Kim Pao, or Dom Su? Talaga? Dom tsaka Su? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and with me right now is veteran film and TV director, ladies and gentlemen, Direk Mac Alejandre! Hi, thank you! Thank you for having me, Aiko. Thank you. It's been a while, Direk. Alam mo kanina, nung nagkukwentuhan po tayo, I never realized na 2 beses pala tayo nagkatrabaho po. Yeah, bahagi ka na simula ng karir ko, Aiko. Yeah. I remember na my first episode as a professional director was Maalaala Mo Kaya, Nora. And then the next episode was with you and Aga. It was a rom-com. Sometime late 1991 yan. Gosh, akala ko po, Direk, yung first project natin was the one with David Archuleta. That happened, yeah, years, decades after, yeah. It's good to see you, Direk Mac. It's good to see you too. Although I've always been seeing you through your vlog. Yes. A very entertaining vlog. Thank you, Direk. And thank you for guesting. And Direk, ang balita ko, you're into managing talents na din daw? No. When I was with TV5, I was part of their talent development arm. Okay. But not as a manager per se. And then when I left the network, that aspect of my professional life ended. Hindi ko kaya mag-manage. So you were just there to guide them? Yeah. In terms of talent development, career build-up, and etc. As head of their talent development arm, or part of the team. But as a manager, managing talents on my capacity as an individual, I've never done that. I have a question, Direk. You've been in the industry for how many years? As a director, since 1991. Then as an assistant director, even longer than that. So, syempre sa journey mo as a director, Direk, ang dami mo ng iba't ibang klaseng artistang nakatrabaho. Marami. Sobra. Merong... Para ikaw. Oo, di ba, Direk? Marami ka nang nakitang klaseng artista. May mabait, may mga krong-krong, Direk, di ba? And ngayon na dito sa movie mong bago, yung Burlesque. Celestina Burlesque Dancer. Oo. Kanina, akala ko it's the same with Ate V's. Iba pala. Iba, yeah. A year ago, Boss Vic asked Ricky and I to develop a project. Ricky Lee, by the way, guys. Yeah, Ricky Lee. He is my constant creative collaborator. To develop a material na parang burlesque queen ni Ate V. Hindi siya remake. So parang ang point was to find a project na parang may coming of age, di ba? Yung daring siya. So that was it. And then, it took a while for Ricky to come up with a story simply because ang laki-laki ng respeto namin sa burlesque queen ni Ate V. The truth is, ang tingin ko, isa sa mga classic na pelikulang nagawa ng 70s. And Ricky was part of the board of judges nung nanalo siyang Best Picture sa Metro Manila Film Festival. So alam na alam namin ng burlesque queen at hindi kami gagawa ng material na kapareho nun or even close to it. So it took Ricky a while to be able to come up with the story. Then when she came up with the story, ang ganda. Ang ganda-ganda. Tapos sabi niya, Mac, handa na ako. Okay na ako. Confident na ako. Saka lang namin i-present. So it took Ricky almost a year mula nung sinabi ni Boss Vic na gawa kayo na parang ganon. And then, the story is about a burlesque dancer nung nag-uumpisa ang vaudeville before the start of the Second World War. The setting was when? 1940. Which is different from Ate V's. Yeah, yung kay Ate V, 50s Yes, patapos na ang vaudeville nun pababa na. Yun yung era. Ito, namumukadkad. Papaangat ang vaudeville, tapos papasikat ang burlesque dancing. Doon kinuha yung kwento. So, Direk, etong movie mo na to, were you part of dun sa pagpili kung sino yung magpo-play dun sa burlesque dancer?
mula sa umpisa, Boss Vic wanted Yen Dorano to siya na play. talagang Siya talaga. handpicked. It was written specifically for her. Tailored made for her. Yeah. Aha. So, everybody had her in mind already. Nung sinabi ni Boss Vic na si Yen Dorano yan, so, inisip na ni Ricky tsaka ako how to tailor make it for Yen Dorano. Then, the other members of the cast, I recommended. I said I wanted Christine Bermas to play the other burlesque dancer, and I wanted Sid Lucero. Ever dependable The Sid. ever brilliant Yes, Sid Lucero. yes, I agree, Direk. He's such a great actor. Malaking bagay yun eh. Bilang director, bibigyan mo ng armas yung mga artista mong bago. Yeah, poste, no? So, pag binigyan mo sila ng kaeksenang ang husay-husay, yung energy nung kahusayan ng magaling na artista, mapupunta sa kanya, may hila siya. Ang laking bagay at mapapanood niya sa pelikula. Naniniwala ka po dun, Direk, na nadadala ng isang artista kahit bago pa yan. You're a very good actress. Alam mo yan eh. Acting is about seizing the moment eh. It's capturing that moment in time, the purity of whatever you're feeling. Like ko nga sinasabi sa mga bago kong artista, huwag kayong isip ng isip pag nag-shooting. Ang pag-iisip, ginagawa yan bago mag-shooting. Ang pag-aaral bago yan mag-shooting. Pagdating ng shooting, dapat handa na kayo. Ano ibig sabihin nun? Napag-isipan nyo na, and etc. Pagdating sa shooting, panahon na ng puso. Let your instincts take over. Let your heart do everything. Kasi sumunod na yan eh sa lahat ng pag-aaral ninyo. Na-coach nyo na yung puso nyo tsaka utak ninyo eh. Hayaan nyo na siyang mag-shine. Pag shooting, di na kayo masyadong nag-iisip dapat. How is it, Direk, working with Yan? Nakuha mo naman yung gusto mo sa kanya in this film. Yeah, ikaw marami ka nang nakatrabahong baguhan. Marami yan eh. Ano yung mga qualities na nagmamatter para sa akin bilang director? Unang-una, dapat alam niya kung anong gusto niya. Dapat interesado talaga siyang umarte. At pag interesado siya umarte, ang ibig ko sabihin doon, yayakapin niya yung craft. Kasi hindi madali umarte. Sakripisyo yan eh. Parang lahat ng magandang bagay sa mundo, pati pag-ibig, lahat yan sakripisyo. And also, marunong makinig po. I always tell them na nothing good comes easy. Pag gusto mo na maganda, hindi siya pwedeng madali. Pag madali siya, may problema yan. Laging may prosesong pinagdadaanan. So kung baguhan ka, tapos willing kang yakapin yon, may puntos ka na. Hindi lahat ng tao pare-pareho ng talento. May mga ibang gifted tulad mo, di ba? Parang husay-husay. Gift yan eh. Yung mga iba, binigyan ng gift ng hilig. Pero ang acting is a craft. Pwede siyang matutunan, di ba? So hindi man kasing lawak ng mga ibinigay sa yon ng langit tulad ng iba, natututunan yan. Si Yen, mahal niya ang trabaho niya. May hilig talaga siya. Tapos may innate talent. Ang problema naman lagi pag baguhan, kay may talent, kay wala, kay konting talent, kay maraming talent. Ang mabigyan sila ng pagkakataon kung paano mailabas. Di ba? Yung andyan yan eh. Lahat tayo may karanasan eh. Lahat tayo may pusong nakakaramdam eh. Lahat tayo nasasaktan. Lahat tayo may bubog. Pero direct naniniwala ka also that it's a pressure on your side being a veteran director and being a good director na kapag may dinedirect kang isang baguhan, pressure on your side yun, di ba? Yes, pero mindset yan. Siguro dahil matanda na ako. I'll tell you one thing, Aiko. Ang happy place ko set. Pag nagsushooting ako, masayang-masaya ako. So pag sinabi ko masaya ako, yakap ko lahat. Ang trabaho ng director, pagdating sa set, hindi lang creative eh, administrative din yan. Yes, you're the captain of lahat the ship. So, niyayakap mo lahat yon. So, hindi mo lang niyayakap yung dali at saya. Niyayakap mo, pati lahat ng mga problemang kapartner. Bahagi yan ng proseso eh. So, niyayakap ko siya. Siguro dati, nung bata-bata pa ako, medyo may inis, medyo may irita. Hindi medyo, may malaking inis tsaka may malaking irita. Nakatrabaho tayo ng bata ako, di ba? Pero ngayon hindi na eh. Nag-mellow na po. Oo. I think yung mellow is a word to describe mas malinaw na ang mga objectives ko at mas alam ko na how to get there. Tapos, dahil alam ko na yung proseso, hindi na ako masyadong gigil kasi alam ko makukuha ko siya eh. Pero direct, you're an award-winning director. And every time you do a project, there's a pressure na parang, oh, I have to hit yung last project ko, nagka-award ako dito. May pressure kang nararamdaman sa ganon? Hindi ako ganun mag-operate eh. I'll let you in on a secret, Aiko. Years before the pandemic, nag-uusap na kami ni Ricky. Si Ricky, best friend ko eh. Teacher ko siya nung college eh. So over 40 years na kami magkaibigan. Sabi ko, Ricky, parang okay na ako. Parang maybe maglalaylo na ako. I can stay with my family for longer periods of time and maybe do other things other than directing. Tapos sabi ni Ricky, hindi Mac. Now is the time for you to do the films that you want to do. Kasi for almost 3 decades, commission director ako eh. Oh, let's launch this lab team. Gawin mo to.
gawin mo yan. Never naman akong gumawa ng mga pelikula no na nagsimula sa akin. Lagi silang may kwento. Ibigay nyo kay Mac yan kasi kaya niyan tapusin yan efficiently and may box office track record, etc. etc. Ngayon iba na. Pag nag-uusap kami ni Ricky, lagi yan, so anong gusto mong susunod na gagawin? Sa akin mahalaga yon. So may pressure ba ako? Hindi eh. Hindi ako ganun mag-isip eh. Ang mas iniisip ko lagi, ano ang gusto kong gawin at paano ko siya mapapaganda. Ang swerte ko, kasi ang Viva binibigay gives po me sa'yo. creative. Yeah. Absolute creative. Absolute talaga. Talagang, ayan ang gusto mo, direct. Okay. Siguro, Direk, kaya din binibigay sa'yo ng Viva yon because your track record could speak for itself, And di ba? maybe because sa kanila ako nagsimula ng pelikula eh. Parang may relationship ng pamilya, may trust, kasi I started And you deliver. Yes, yes. Yun, Galing na grateful. po sa akin yan. Yes, thank you. So, 93 ako nag-Viva. Sila ang nagbigay sa akin ng una kong pelikula. Tapos, after several years, natapos yung kontrata ko. Kung saan ako pumunta, nag-advertising ako, marami akong nagawang commercials, nag-TV ako sa mga networks. Tapos, pag meron silang gustong pagawang pelikula, na tingin nilang bagay sa akin, they never forget. They always Tinatawag nila consider ako. you. Yeah, oo, lagi. They always have you in mind. Kahit wala akong kontrata and big projects, hindi siya small projects. So, may ganong klaseng relationship that I treasure. And maganda eh. Yung mga huling pelikulang ginagawa namin ni Ricky for Viva, masayang-masaya ako eh. Direk, anong masasabi niyo po na ang daming bagong sibol na director ngayon? Anong mapapayo niyo po sa kanila? Maganda yung may bagong sibol. Lagi akong natutuwa pag may bago eh. Kasi I remember nung panahon namin, if you will remember Aiko, 90s, swerte nang may isang bagong director sa isang taon. Tapos nung nag-uumpisa ako sa pelikula, ang mga nagiging director, pamilya yan eh, di ba? Either pamilya ng mga editor, pamilya ng mga cinematographer. Kailangan may kakilala ka. Eh wala akong kakilala sa industriya pero panganap ko ng maging director. So ang route na ginawa ko ay yung the traditional mahirap na route. Di ba? Yung gumawa ako ng short films, nanalo, sumali ako doon sa mga ECP Short Film Festival, nanalo, nakilala ko yung mga director, nakilala ko si Ricky, nag-AD ako. So by the time, ang goal ko noon, ang dream ko maging director bago ako mag-30. I beat the deadline. Naging director ako at 29. Wow. Masaya ako. So, mahirap. Ngayon, dahil sa advancement sa technology, ang filmmaking na-democratize. That is good because expression yan eh. Laging, ang paniniwala ko, mahalaga ang magkwento. At importante magkwento ng mga kwentong Pilipino. Saan man siya galing, anumang klaseng kwento, anumang platform. Telepono man ang camera mo, ang camera mo man eh hindi kasing professional, importante magkwento. Hindi ko muna huhusgahan kung anong klaseng kwento yan. Kasi basta kwentong galing sa puso at kwentong Pilipino, mahalaga yan. At para magawa yung kwento, kailangan may filmmaker ka. So, masaya na maraming nagiging direktor, masaya na maraming nagkukwento, kasi importante yan, hindi lamang sa kasaysayan ng pelikula, kundi sa kasaysayan natin bilang Pilipino. It's very, very important. Pagkatapos niyan, pag marami na, ang kasunod nun eh ang pagsuri kung anong klaseng mga kwento ang ginagawa. Tapos pagtapos ng pagsuri, paghimay kung ano ang mga kwentong nakakaapekto sa bawat sangay ng buhay ng bawat Pilipino. So it's very, very important to have filmmakers, new and young. So naniniwala ako doon. Masaya ako na technology made available to a lot of people, especially the young people. Because it's a way for us to understand their stories from our point of view. From their point of view, then from my point of view as a senior, it makes me understand them better. Then it makes the community, then eventually the world, understand yung mundo nila. Saan man galing? Indigenous man siya, suburban man siya, regional man siya, cosmopolitan man siya. Lahat ng kwento importante. Direk, gusto kong puntahan yung, di ba ngayon sobrang in when they say na pagka nag-direct ka ng Viva Max, baguhang director ka, pero hindi nila alam nagde-direct ka ng Viva Max. Ay, oo, happy ako. You won an award. Yeah. Ricky and I have done several Viva Max projects. Hindi kasi ako papanghusga. Ang tingin ko dyan platform eh. Parang genre. Anong genre mo? Comedy, action, drama, rom-com, sexy, bold, daring. It's just a genre. Ang lagi kong point, it's what you do with it. Anong klaseng kwento? Yung kwento mo ba mahalaga? Yung kwento mo ba is a reflection of the time? Ang kwento mo ba tungkol sa pakikipaglaban para sa humanity? Ang pelikula, tulad ng kahit na anumang form ng art, is supposed to serve humanity. It's supposed to serve the interest of humanity. It is not meant to give answers. Art is meant to question. Art is meant to disturb. Art is meant to disrupt. It's to question always the status quo. And the question should always favor yung nakararami. Kung ang pamamaraan nun ay komedya, hubaran, o drama, o aksyon, bongga yun. Pero
Pero paano natin, like you, being, sabi ko nga, award-winning director and pinasok niyo na po yung Viva Max. Syempre, pag hindi naman lahat ng tao alam na nagvi-Viva Max po kayo. And ang Viva Max may certain reputation na may brand. May brand siya. Paano bilang ikaw na magaling na director, paano natin matutulungan na, hey, hindi lahat ng material sa Viva Max is ganyan lang, may magaganda. Yeah, ako ang part ko lang to be able to do that is to give justice to the platform, meaning filmmaking and the story and respect for it. Napansin namin lately, actually conscious ako, half of the time, minsan instinctive na siya. Ang mga pelikula ko, laging kumakampi sa babae. Feminist. Oo, dahil lumaki ko sa isang pamilyang strong ang women. I have 2 sisters, very, very strong-willed. I have a mother's very, very strong-willed also. Actually, sa pamilya namin, akong pinaka-emotionally weak. Sila, they're very, very strong. At nakikita ko lahat ng mga paghihirap na pinagdaanan nila. At saka siguro, dahil sa mga pinagdaanan ko nung bata ako, at lahat ng mga taong nakasalamuha ko, mga kwentong nababasa ko, lahat yun naka-apekto Malaking bagay na lahat ng ginagawa mo, anumang plataforma siya, you treat it with passion and respect. Always, anuman siya. Importante lagi yung totoo sa puso mo at importante lagi na meron siyang empathy, compassion, and equally important, sense of justice. Hindi pwedeng walang sense of justice. Anumang plataforma siya. Regardless kung ano man Yeah. Dito sa movie mo, direct, how bold is it? When you say burlesque, it's very daring. Yun nga ang nakakatawa Pag nag-uusap, gano'n ka sexy yan, gano'n ka bold yan, gano'n ka daring yan. It's so funny kasi hindi ako ganun mag-isip. Pag nag-iisip ako ng eksena, laging nababagay sa kwento. Tapos, ito yan. So, anong gagawin nila? The sex scenes, they don't come beforehand. It comes after. I'll give you an example. There was one film I did for Viva Max entitled Silip sa Apoy. Kwento siya ng isang babaeng dating prostitute na meron siyang partner na si Sid Lucero na ginugulpi siya. Tapos nakakilala yung babae ng isang ex-convict na tumira sa community nila. Sa script ni Ricky nakalagay, rough sex, they'll have this, gigulpin siya, etc. Hindi naman dinidescribe ni Ricky ang detail ang love scenes Dinidescribe niya yung konsepto. Nung nabasa ko yung script, sabi ko kay Ricky, ang naisip ko lang gawin nating metaphor for oppression ang sexual positions. Sabi niya, ay ang ganda, kaya mo yan? Never pa ako nagdidirect ang mga ganong klase. So first, sabi ko, hindi ko alam, di ko muna iniisip kung kaya ko o kaya ng mga artista. Doon muna tayo sa concept level. Do you think it will work? Sabi niya, that will work and that's beautiful. So, what sexual position? So, inisa-isa ko sa kanya, dito ilalagay ko ganito, tapos ganito. Oppression talaga. Nakikita mo kung paano ginagamit ng lalaki ang kapangyarihan sa pamamagitan ng ganito. Yun ang gagawin natin metaphor. So, sige. Sabi niya, maganda yan. Mapapagawa mo yan sa mga artista mo. Sabi ko, hindi ko nga alam Kasi, alam mo, mahirap. Sige, rehearse tayo, tanggalin na natin. Tapos gagawin mo to. Mahirap siya talaga. So, sa movie na to, yan yun, direct? Hindi, iba yun. So, pareho yan, ganun. Ang hirap niya gawin. So, anong ibig sabihin? Pag ginagawa ko yun, lagi siyang kakabit ng kwento. Kwento ko sa mga artista ko kung bakit ko gagawin to. Bakit ito ang naiisip kong pamamaraan. So, sexy ba siya? Sa standard ng marami, sexy siya at daring. Nung iniisip ko at ginagawa ko, hindi until napanood ko siya. Kasi nung napanood ko siya, tapos na, months later, detached na ako Oh my God! Like how, oh my God? Paano direct? Oh my God! Oh my God! So, kailangan panoodin natin. Oh my God! Talaga? Yung ganon, oh my God. So, it's loaded direct? Yeah, oo. Ganito pa yan May mga times na editing ko siya. Pag-edit, papanood ko kay Ricky. Sabihin ni Ricky, Mac, ang ganda. Ba't ka nagko-control? Ba't pinuputol mo? Extend mo, Mac, ng konti. Sa eksenan to lang. Kasi kailangan siya. Halata mo, Ricky. Kasi minsan, pag pinapanood ko, nahihiya ako Kasi detached ka na Pero yung ginagawa ko, hindi. Kasi you're into it. Kasi you're into it. At saka, objective yan Hindi ko siya tinitingnan as sexy. Siguro kaya komportable yung mga artista sa akin Kasi I never do it that way. There was even an incident na, ang ugali ko kasi, sige, ito yung mga described sa script. Ang plano kong gawin, parang ganito. Not exactly, pero ito yung parameters niya. Sabihin ninyo kung kaya nyo o hindi. So, magbibigay sila ng limitation. Okay. I will always respect that. I have a question. Di ba ang limitations ng artista is given before accepting the role? Yeah. Sabihin nila yon. Details na So, they will say things like, okay ako, basta I don't want this one touched and this one. May mga ganon, di ba? Only the right boob I only respect the left. that. Katawad mo yan Yun ang like ko sinasabi sa mga okay, artista ko Sabihin ninyo kasi katawad ninyo yan. Karapatan ninyo yan. Meron pa akong isang rule pag gumagawa ko ng sexy mo. I don't touch my actors Even pag nagde-describe, actually, karamihan ng tao sa set ko, yung assistant ko,
babae, mga PA ko babae. Because I want them to feel comfortable, then I Yes. don't touch them. And then meron akong, yung mga kasama kong staff, di ba, the DOP, the camera operators, my PAs, lahat siyang kasama ko na for so many years. So pag may i-describe akong Alam na nila sex agad. scene, ipakikita ko sa mga artista, tatawagin ko yung, alika dito tayo. Silang ka-blocking niyo po direct. Kami, ganito gagawin Silang nyo. stand-in. Kami ang stand-in para malinaw na Yeah. I don't wanna touch them. Never kang pagbibintangan ng mga artista mo that you took advantage of them because nga, kasi di ba there are controversies around it direct, di ba? That they feel violated. Ikaw, you will come At saka, clean. nililinaw ko every step of the way. Ang rule ko, wala tayong gagawing hindi ninyo gusto. How nice. Hindi pwede, di ba? Tama. Katawan ninyo yan eh. At saka, lagi akong naniniwala sa, di ba, empathy, compassion, justice. Mahalaga ang pelikula, pero pelikula lang ito. Tama. Laging mahalagang tao. So, wala kang problema. Meron pa akong isang gustong sabihin, ang feeling ko mahalaga. Bilib ako sa kanila, yung mga artistang babae man o lalaki, lalo na yung babae, na nagbi-Viva Max. It takes a great degree of courage to do what they've chosen to do. And then, to be able to do that, then put humanity into that while people are watching on the set, makes it doubly difficult. Kaya masaya ako. One of the last films ni Jacqueline Jose was with me. We did the Viva Max movie called Call Me Alma. So, yung bida, si Acosta, nag-uusap sila. Sinasabi ni Jane kay Asi, mahalaga tong trabaho ko to. Huwag mong tingnan na ito'y kwan. Ibigay mo yung puso mo. Din, yung mismong halaga ng acting. Di ba yung tamang prinsipyo? Lahat ito ay pamamaraan para ibigay natin yung tunay na humanity. You have to love the characters. I think that's what it's all about at the end of the day. Are there films that don't try to do that? Just like any other enterprise, di ba? Mainstream man, non-Viva Max man, lagi namang may ganun. Iba't iba namang uri yan eh. In all walks of life, direct. Yes. Yeah. Ako, ang point ko lang, there are certain people na kapanalig natin, di ba? Whatever platform, we want to do good. Whether yung good natin o yung intention natin, other people will agree or not. Ang point ko, it starts with you. Yeah. Yung values mo as a person and as also, an direct, filmmaker. what is right for me may not be right for you. Yes, diba? Kanya-kanyang opinion. To each his own. Yeah, ire-respeto mo yun. Pero ako, ang feeling ko, lahat tayo may karapatang magsabi ng opinion. May karapatan tayong sabihin yung kung ano man ang gusto nating ipalabas sa boses natin. Pero mahalaga, paano man natin gamitin ang boses natin, mahalagang pinaninindigan natin yon. At saka yung paninindigan natin, naayon sa tamang values. Tayo nang magiging judge nun eh. Ano man yan, hindi ko huhusgahan yung ginagawa ng ibang tao sa anumang plataforma. In the same way that ayaw mo rin namang i-judge ka din naman nila direct, diba? Ganun lang naman yun, diba? Yeah, or choice nila yun eh. Sa mundo natin, lalo na sa showbiz, pastime ang manghusga eh. Yeah. Lalo na ngayon na may It's a social media, preoccupation diba? eh, diba? Yeah. So, the Marites time. Ang point na lang nun eh, ako lagi kong sinasabi, parang buhay, hindi naman kailangan sa pelikula, lagi kong sinasabi sa mga taong mahal ko eh, you choose the people who will hurt you. Hindi pwedeng everybody can hurt you. Yeah, you choose your battles also. Yeah, you choose people. And tatandaan mo, ang pwede lang manakit sa'yo, yung mga taong mahal mo. Tama. Pag di mo sila mahal, why will you allow yourself to be hurt by them? Yes. So, it goes the same way. Igagalang mo yung mga opinion nila. Pero meron ka rin namang karapatang sabihin na ayaw mo na opinion nila. Kung ayaw mo, why should it hurt you? Ang dami mong pwedeng gawin sa limitadong oras na ipinagkaloob sa'yo. Gamitin mo yun, I think, sa magandang paraan in a positive way. Yeah, oo. Na magkakaroon ka ng change din sa ibang tao. Yung change effect, diba? Yeah. Affect them in a positive way. Right. Kung hindi man change, at least affect them in a positive way. Touch them. Make them question ano man ang estado nila sa buhay. Make them realize the little things that may matter na hindi nila naiisip. Direct, bago tayo maglaro ng game, May game. meron akong last question Surely. sa'yo. Bakit kailangan namin panoorin tong movie mo na to? What makes it different and what sets it apart from all the movies that you've done before and directed? Mahirap sagutin yan kasi usually ang mga tamang sagot, motherhood statements. Usually ganun eh. Tapos pag ako nanonood, alam mo tama siya pero medyo baduy yung sagot ha. So, baduy pa rin ang sagot ko pero gusto ko sabihin totoo. Lalo na sa estado ko ngayon bilang isang senior na sa industriya. Premiadong direktor at mahusay. Ako na magsasabi direct. Thank you. Ako ang feeling ko, ang pinakamahalagang aspeto sa buhay ng tao ay love. Ano bang uri ng love? Pagmamahal man yan sa asawa, pagmamahal man yan sa anak, pagmamahal man yan sa bayan. Mahalaga siya. This film talks about love. Panahon siya ng gera, panahon siya ng vaudeville, panahon siya ng burlesque, maraming daring scenes, but it talks about the wrong kind of love
love and the right kind of love. At sa hierarchy ng mga love, ano ang mahalaga? There's this line in the movie that sa panahon ng gera, sabi ng character ni Doranos, ano ba ang kailangan nating gawin para maging mabuting tao? Bakit lagi tayong sinusubukan na biktima na nga tayo ng gera? Tapos ang daming kamalian. All I want to do is to become a good person. Tapos sabi ng isang character, ang gusto ko lang naman ay magkaroon kaming tahimik na buhay ng anak ko. Tapos sabi ng isang character, pag may naaapi, hindi ka magkakaroon ng tahimik na buhay. Kasi lagi tayong apektado kada may isang naaapi, lalo na sa panahon ng digmaan. So yun ang gusto kong sabihin. Mahalaga sa atin ang priorities natin about love. Pero ang manifestation ng personal love natin is always affected by the situation sa paligid natin. We don't exist in a vacuum. Bahagi tayo ng isang lipunan na apektado tayo ano man ang gagawin natin. Kaya importanteng ang love na nararamdaman natin ay laging nasa tama. Kasi may maling pagmamahal at masakit yun. Masarap lang sa umpisa. Sa ending, napakasakit. So yun, hindi ko alam kung baduy siya pero para sa akin yun ang totoo. People who value the concept or the emotion, the activity that is love will find this film, Celestina Burlesque Dancer, talking about the kinds of love that sometimes we don't realize. And when is this showing, direct? It's showing on December 4, Cinemas December 4. December 4 po, guys! Watch nyo po! This is written and directed by Mac and Ricky Lee! Yes, My God! I'm so happy. Super power duo to, guys. So, guys, let's support the Philippine cinema. Dahil yung industry natin needs all the love and support. And this film is directed by no less than Direct Mac Alejandre. Thank you So, for having me. I'm pretty sure this is a quality film that Thank we you. all have to watch out for. Thank you. So now, Direct, sorry, but we have to play a game. Yeah. I always end up my interview with a big bang. So you have to tell the truth here. I don't know if I'm too old for games. No. Direct, first question. Sagot o lagot? Kaninong direktor ka hindi nabibilib o nagagalingan? Sa akin! Minsan! Maraming beses! Pag nanonood ako. Marunong sumagot sinagot Yasin! Direktor ako, di ba? Pwede yun. Oo nga, hindi natin Sa naisip akin, yun. minsan, may mga pagkakataon. O sige, Direct. Second question. Okay. Sagot o lagot, Direct? Sa dami ng artistang nakatrabaho mo, sino ang pinaka-ma-attitude? Pangalanan na ba yan? Sagot o lagot? Alam mo, lahat ng artista may attitude. Sa totoo lang, di ba? Tayo, lahat ng mga Sino artista. pinaka-ma-attitude? Iinom na yan. Ay, inom ako? Pwede naman nating pag-usapan. Sabi mo sa akin mamaya, Direk, ha? Bulong mo sa akin. Kasi, grabe. Alam mo, totoo siya, ha? Oo, totoo Totoo siya, siya. guys. Tingnan mo mamaya, Direk, malalasing-lasing ka na. The last time na uminom ako ng soju, kasama ko si Eric Mati Raymond Red. Na-tipsy ako eh. So, ayan na. Nag-shot siya. Yee! Matamis siya, ha? Direk. Matamis siya, pero matapang siya. Feeling ko makakaano ka dito, Direk. GMA, Viva, sino ang pinakamagaling? Lahat sa kanya. Lahat nagtrabaho ko, di ba? Oo, kaya magsashot ka ulit. Lalasingin kita, Direk. Nagtrabaho ko siya. Mahal kita pero wala Fair ako, ha? Fair ako. Ay, nakakahilo siya. Kaya nga eh. Yung driver ko natatawa, oh. Oo, sorry. Yun, totoo siyang alak. Direk, sagot o lagot? Kung may aalisin ka sa Metro Manila Film Fest entry this year, anong pelikula ito? Ay, hindi ko alam kung alisin yung 10 eh. Ang alam ko lang konti eh. Pwede bang idagdag? O sige, ano nang ginagawa mo? Feeling ko dapat ang festival, ang MMFF, yun lang yung pagkakataon talagang maraming pelikulang pinalalabas eh, sa buong taon eh. Imbis na magbawas, magdagdag tayo. So instead of 10, dapat mas marami pa po? Hindi, actually, ang practical niyan dapat mas konti kasi sigurado Oo. hindi kikita Oo. eh, di ba? Pag 10, ang chance na kumita, lumiliit eh. Opo. Kaya lang ayoko magtanggal. Kasi ang feeling ko, lahat ng mga nandoon na 10, they earned it and they deserve the chance. Una, mapalabas ang pelikula nila. Ikalawa, yung pagkakataong kumita ang pelikula nila. Yon. Did I answer the question? Yes, you did, Diba? Direk. Last. Tatanong ko ba to? Ano? Direk, sino sa tatlo ang malabo na magkatuluyan?
Kat Den, Kim Pao, or Domsu? Sagot o lagot, direct? Parang di ba dapat pag may nagmamahalan, we will always wish them well? Hindi mo sinagot, direct. Iinom ka pa. Talaga? Dom tsaka Su? Oo. Ewan ko. Sila Oo. ba? Hala, talaga po. Nasa Siargao. Direk, Yes. thank you so Thank you. much. Thank you. We had so much fun. And Thank you. Direk, I wish you all the best. I It wish was you all good to see you. Kasi it brings back so much memories. Yung mga times na nandun tayo sa set ni David Archuleta. Yeah. Diba? Ako may gusto ko sabihin sa audience. Aha. Nung bago kong nakilala si Aiko, hindi pa ako director. Mahilig pa lang ako sa pelikula. Bata pa siya. Ang ganda-ganda na niya. Ay, thank you po. Gusto ko lang sabihin na in person, magandang-maganda pa rin si Aiko. Ay, thank you, Direk. Oh. Diba? So pretty. Salamat po. And Thank- magaling kang host. Ay, thank you po, Direk. hindi na ngayon. Kahit pag nanonood ako, magaling ka. Thank you should do po. this more often. Salamat po, Direk. And I hope one of these days makatrabaho Ay! kitang muli Yeah. para talagang ma-experience ko muli ang Mac Alejandre magic. I hope the stars align para maganap yan. Thank you. Ladies and gentlemen, Direk Mac Alejandre. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Thank you. Bakit natin iniwanan si tatay? Dahil babaguhin natin ang ating buhay. Magsayaw ka. Sa simula lang mahirap sa dibdib, pero pag nahawakan mo yung sahod mo, gagaan na ang lahat. Nakakagalit? Ginawa akong... Dancer siya, di Dapat nararamdaman ng iyong katawan ang sinasabi ng iyong sayaw. Mahal mo ba ako? Mahal kita. Pero mas mahal mo ang bayan. dati ako mananayaw. Bakit di na ngayon? May kasintahan na ako, hapon. Tapatan ninyong dalawa ni Rosalinda. Burles, laban sa burles. Sigurado, matutuwa sila sa iyong pagsayaw. Hindi ako nandirigma. Huwag mo ako hayaang malubog sa patibong ng pag-ibig. Dili tayo mitima, Inay. Tandaan mo yan. Ano bang kailangan natin gawin para mabuhay, para maging mabuting tao? Burles, kaya mo? Ihinahandog ng Teatro Mabuhay ang aakit at pupukaw sa inyong mga imahinasyon ang pinakabagong burlesque dancer, Celestina!